Kabanata 12, ang tukso. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 11, Marcos Kapitulo 1 versikulo 12, 13, Lucas Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 13. At si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan, at inakay ng Espiritu sa ilang. Mas makabuluhan pa rin ang mga salita ni Marcos. Sabi niya, agad siyang itinulak ng Espiritu sa ilang. At siya ay naroon sa ilang 40 araw, tinutokso ni Satanas, at kasama ng mababangas na hayop. At noong mga araw na iyon ay wala siyang kinakain. Nang si Jesus ay dinala sa ilang upang tuksuhin, siya ay pinangunahan ng Espiritu ng Diyos. Hindi siya nag-imbita ng tukso. Pumunta siya sa ilang upang mag-isa, upang pagnilayan ang kanyang misyon at gawain. Sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin, ihanda niya ang kanyang sarili para sa landas na may bahid ng dugo na dapat niyang lakaran. Ngunit alam ni Satanas na ang tagapagligtas ay nagtungo sa ilang, at naisip niya na ito ang pinakamagandang panahon para lapitan siya. Makapangyarihang mga isyo para sa mundo ang nakataya sa tunggalian sa pagitan ng prinsipe ng liwanag at ng pinuno ng kaharian ng kadiliman. Matapos tuksuhin ang tao na magkasala, inangkin ni Satanas ang lupa bilang kanya, at tinawag ang kanyang sarili bilang prinsipe ng mundong ito. Palibhasa'y umayon sa kanyang sariling kalikasan ang ama at ina ng ating lahi, naisipan niyang itatag dito ang kanyang imperyo. Ipinahayag niya na pinili siya ng mga tao bilang kanilang soberanya. Sa pamamagitan ng kanyang kontrol sa mga tao, hawak niya ang kapangyarihan sa mundo. Naparito si Kristo upang pabulaanan ang pag-aangkin ni Satanas. Bilang anak ng tao, si Kristo ay mananatiling tapat sa Diyos. Sa gayon ay ipapakita na si Satanas ay hindi nakakuha ng ganap na kontrol sa sangkatauhan, at na ang kanyang pag-aangkin sa mundo ay hindi totoo. Lahat ng nagnanais na makalaya mula sa kanyang kapangyarihan ay palalayain. Ang kapangyarihang naiwala ni Adan sa pamamagitan ng kasalanan ay mababawi. Mula nang ipahayag sa ahas sa Eden, maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Genesis Kapitulo 3 versikulo 15, alam na ni Satanas na hindi siya ganap na humahawak sa mundo. Nakita sa mga tao ang paggawa ng isang kapangyarihan na lumalaban sa kanyang kapangyarihan. May matinding interes na pinanood niya ang mga sakripisyong inialay ni Adan at ng kanyang mga anak. Sa mga seremonyang ito ay naunawaan niya ang isang simbolo ng pakikipag-isa sa pagitan ng lupa at langit. Itinakda niya ang kanyang sarili na harangin ang komunyon na ito. Siya ay nagkamali sa pagkilala sa Diyos, at nagkamali sa pagpapakahulugan sa mga ritual na nagtuturo sa tagapagligtas. Ang mga tao ay inakay na matakot sa Diyos bilang isa na nagagalak sa kanilang pagkawasak. Ang mga sakripisyo na dapat sana ay nagpahayag ng kanyang pag-ibig ay inialay lamang upang pawiin ang kanyang puot. Pinasigla ni Satanas ang masasamang pagnanasa ng mga tao, upang pagtibayin ang kanyang paghahari sa kanila. Nang ang nakasulat na salita ng Diyos ay ibinigay, pinag-aralan ni Satanas ang mga propesya ng pagdating ng tagapagligtas. Mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ay gumawa siya upang bulagin ang mga tao sa mga hulang ito, upang kanilang tanggihan si Kristo sa kanyang pagparito. Sa pagsilang ni Jesus, alam ni Satanas na ang isa ay dumating na may isang banal na atas na labanan ang kanyang kapangyarihan. Nang inig siya sa mensahe ng anghel na nagpapatunay sa awtoridad ng bagong silang na hari. Alam ni Satanas ang posisyon ni Kristo sa langit bilang minamahal ng Ama. Na ang anak ng Diyos ay dapat na dumating sa mundong ito bilang isang tao na pinuspos siya ng pagkamangha at pangamba. Hindi niya maarak ang misteryo nitong dakilang sakripisyo. Hindi maintindihan ng kanyang makasariling kaluluwa ang gayong pagmamahal sa nalinlang na lahi. Ang kaluwalhatian at kapayapaan ng langit, at ang kagalakan ng pakikipag-isa sa Diyos, ay malabong naunawaan ng mga tao, ngunit kilala sila ni Lucifer, ang nakatikip na kerubin. Dahil nawalan siya ng langit, determinado siyang humanap ng paghihiganti sa pamamagitan ng pagsama sa iba sa kanyang pagkahulog. Ito ay gagawin niya sa pamamagitan ng pagpapababa sa kanila ng makalangit na mga bagay, at upang ilagay ang puso sa mga bagay sa lupa. Walang hadlang ang pinuno ng langit upang makuha ang mga kaluluwa ng mga tao sa kanyang kaharian. Mula noong siya ay isang sanggol sa Bethlehem, siya ay patuloy na sinasalakay ng masama. Ang larawan ng Diyos ay nahayag kay Kristo, at sa mga konseho ni Satanas ay ipinasya na siya ay dapat madaig.
Walang taong dumating sa mundo at nakatakas sa kapangyarihan ng manlilinlang. Ang mga puwersa ng samahan ng kasamaan ay inilagay sa kanyang landas upang makidigmalaban sa kanya, at kung maaari ay manig sa kanya. Sa bautismo ng tagapagligtas, si Satanas ay kabilang sa mga saksi. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Ama na sumalubong sa kanyang anak. Narinig niya ang tinig ni Jehovah na nagpapatutuo sa pagka-Diyos ni Jesus. Mula nang magkasala si Adan, ang sangkatauhan ay nahiwalay sa tuwirang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang pagtatalik sa pagitan ng langit at lupa ay sa pamamagitan ni Kristo, ngunit ngayong si Jesus ay dumating, na may wangis ng makasalanang laman. Roma Kapitulo 8 versikulo 3, ang Ama mismo ang nagsalita. Nakipag-usap na siya noon sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Kristo, ngayon siya ay nakipag-ugnayan sa sangkatauhan kay Kristo. Inaasahan ni Satanas na ang pagkamuhi ng Diyos sa kasamaan ay maghahatid ng walang hanggang paghihiwalay sa pagitan ng langit at lupa. Ngunit ngayon ay nahayag na ang koneksyon sa pagitan ng Diyos at ng tao ay naibalik. Nakita ni Satanas na kailangan niyang manig o malupig. Ang mga isyu ng tunggalian ay nagsasangkot ng masyadong maraming upang ipagkatiwala sa kanyang mga kasamang anghel. Dapat siyang personal na magsagawa ng digmaan. Ang lahat ng lakas ng apostasya ay pinagsama laban sa anak ng Diyos. Si Kristo ay ginawang tanda ng bawat sandata ng impyerno. Marami ang tumitingin sa labanang ito sa pagitan ni Kristo at ni Satanas bilang walang espesyal na kaugnayan sa kanilang sariling buhay, at para sa kanila ito ay may kaunting interes. Ngunit sa loob ng dumi ng bawat puso ng tao ang kontrobersyang ito ay paulit-ulit. Hindi kailanman aalis ang isang tao sa hanay ng kasamaan para sa paglilingkod sa Diyos nang hindi nakatagpo ang mga pag-atake ni Satanas. Ang mga pang-akit na nilabanan ni Kristo ay yaong nahihirapan tayong labanan. Sila ay hinimok sa kanya sa mas mataas na antas na ang kanyang katangian ay nakahihigit sa atin. Sa kakila-kilabot na bigat ng mga kasalanan ng mundo sa kanya, napaglabanan ni Kristo ang pagsubok sa gana, sa pag-ibig sa sanlibutan, at sa pag-ibig na iyon sa pagpapakita na humahantong sa pagpapalagay. Ito ang mga tuksong dumig kina Adan at Eva, at napakadaling dumig sa atin. Itinuro ni Satanas ang kasalanan ni Adan bilang patunay na ang batas ng Diyos ay hindi makatarungan, at hindi maaaring sundin. Sa ating sangkatauhan, dapat tabyusan ni Kristo ang kabiguan ni Adan. Ngunit nang si Adan ay sinalakay ng manunukso, wala ni isa sa mga epekto ng kasalanan ang nasa kanya. Tumayo siya sa lakas ng perpektong pagkalalaki, taglay ang buong sigla ng isip at katawan. Siya ay napalibutan ng mga kaluwalhatian ng Eden, at nasa araw-araw na pakikipag-ugnayan sa mga makalangit na nilalang. Hindi ganoon si Jesus nang pumasok siya sa ilang upang harapin si Satanas. Sa loob ng 4,000 taon ang lahi ay bumababa sa pisikal na lakas, sa kapangyarihang pangkaisipan, at sa moral na halaga, at dinala ni Kristo sa kanya ang mga kahinaan ng lumalalang sangkatauhan. Sa gayon lamang niya mailigtas ang tao mula sa pinakamababang kalaliman ng kanyang pagkasira. Marami ang nagsasabing imposibleng madaig ng tukso si Kristo. Kung gayon ay hindi siya mailagay sa posisyon ni Adan, hindi niya matamo ang tagumpay na nabigong makamit ni Adan. Kung mayroon tayong mas pagsubok na labanan kaysa kay Kristo, kung gayon hindi niya tayo matutulungan. Ngunit kinuha ng ating tagapagligtas ang sangkatauhan, kasama ang lahat ng pananagutan nito. Kinuha niya ang kalikasan ng tao, na may posibilidad na sumuko sa tukso. Wala tayong dapat pasanin na hindi niya tiniis. Kasama ni Kristo, tulad ng banal na mag-asawa sa Eden, ang gana sa pagkain ang naging batayan ng unang malaking tukso. Kung saan nagsimula ang pagkawasak, dapat magsimula ang gawain ng ating pagtubos. Kung paanong nahulog si Adan sa pamamagitan ng gana sa pagkain, gayon din sa pagtanggi ng gana ay dapat manig si Kristo. At nang siya ay makapag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, pagkatapos ay nagutom siya. At nang lumapit sa kanya ang manunukso, sinabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mong maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot siya at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Mula sa panahon ni Adan hanggang kay Kristo, ang pagpapakasaya sa sarili ay nagpalaki ng kapangyarihan ng mga gana at pagnanasa, hanggang sa sila ay nagkaroon ng halos walang limitasyong kontrol. Kaya't ang mga tao ay naging mahina at nagkasakit,
at sa kanilang sarili ay imposible para sa kanila na madaig. Sa ngalan ng tao, si Kristo ay nagtagumpay sa pamamagitan ng pagtitiis sa pinakamatinding pagsubok. Para sa ating kapakanan, ginamit niya ang pagpipigil sa sarili na mas malakas kaysa sa gutom o kamatayan. At sa unang tagumpay na ito ay kasangkot ang iba pang mga isyu na pumapasok sa lahat ng ating mga salungatan sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Nang pumasok si Jesus sa ilang, siya ay kinulong sa loob ng kaluwalhatian ng Ama. Dahil sa pakikiisa sa Diyos, siya ay itinaas sa kahinaan ng tao. Ngunit nawala ang kaluwalhatian, at naiwan siya sa pakikipaglaban sa tukso. Ito ay idiniin sa kanya sa bawat sandali. Ang kanyang pagiging tao ay lumiit mula sa labanan na naghihintay sa kanya. Sa loob ng 40 araw siya ay nag-ayuno at nanalangin. Nanghihina at payat dahil sa gutom, pagod at tigang dahil sa pagdurusa ng pag-iisip, ang kanyang mukha ay nasira ng higit kaysa sinumang tao, at ang kanyang anyo ay higit kaysa sa mga anak ng tao. Isaias Kapitulo 52 versikulo 14. Ngayon na ang pagkakataon ni Satanas. Ngayon ay inakala niyang kaya niyang daigin si Kristo. May lumapit sa tagapagligtas, na parang sagot sa kanyang mga panalangin, ang isa sa anyong anghel mula sa langit. Inangkin niya na may utos mula sa Diyos na ipahayag na ang pag-aayuno ni Kristo ay tapos na. Kung paanong ang Diyos ay nagpadala ng isang anghel upang pigilin ang kamay ni Abraham mula sa pag-aalay kay Isaac, gayon din, nasiyahan sa pagpayag ni Kristo na pumasok sa landas na may bahid ng dugo, ang Ama ay nagpadala ng isang anghel upang iligtas siya. Ito ang mensaheng dinala kay Jesus. Nanghihina ang tagapagligtas dahil sa gutom, siya ay nagnanais ng pagkain, nang si Satanas ay biglang lumapit sa kanya. Itinuro ang mga batong nagkalat sa desyerto, at may anyong mga tinapay, sinabi ng manunukso, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Bagamat lumilitaw siya bilang isang anghel ng liwanag, ang mga unang salitang ito ay nagtataksil sa kanyang pagkatao. Kung ikaw ang anak ng Diyos, narito ang insinuation ng kawalan ng tiwala. Kung gagawin ni Jesus ang iminumungkahi ni Satanas, ito ay isang pagtanggap sa pagdududa. Ang manunukso ay nagpaplano na ibagsak si Kristo sa parehong paraan na naging matagumpay sa sangkatauhan sa simula. Napakasining ni Satanas na lumapit kay Eva sa Eden. Oo, sinabi ba ng Diyos, huwag kayong kakain sa bawat puno ng halamanan. Genesis Kapitulo 3 versikulo 1. Sa ngayon ang mga salita ng manunukso ay katotohanan, ngunit sa kanyang paraan ng pagsasalita ng mga ito ay may nakatagong paghamak sa mga salita ng Diyos. Nagkaroon ng lihim na negatibo, isang pagdududa sa banal na katotohanan. Sinikap ni Satanas na itanim sa isipan ni Eva ang pag-iisip na hindi gagawin ng Diyos ang kanyang sinabi, na ang pagpigil sa gayong kagandang prutas ay isang pagsalungat sa kanyang pagmamahal at habag sa tao. Kaya ngayon ang manunukso ay naghahangad na magbigay ng inspirasyon kay Kristo sa kanyang sariling damdamin. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ang mga salita ay nag-uunahan ng pait sa kanyang isipan. Sa tono ng kanyang boses ay isang pagpapahayag ng lubos na hindi makapaniwala. Ganito ba ang pakikitungo ng Diyos sa kanyang sariling anak? Iiwan ba niya siya sa disyerto kasama ang mababanggas na hayop, walang pagkain, walang kasama, walang kal-iwan? Ipinapahiwatig niya na hindi kailanman sinadya ng Diyos na ang kanyang anak ay nasa ganoong kalagayan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ipakita ang inyong kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-alis ng inyong sarili sa matinding gutom na ito. Iutos na ang batong ito ay gawing tinapay. Ang mga salita mula sa langit, ito ang aking minamahal na anak, na lubos kong kinalulugdan, Mateo Kapitulo 3 versikulo 17, ay naririnig pa rin sa mga tainga ni Satanas. Ngunit determinado siyang gawing hindi paniwalaan ni Kristo ang patotoong ito. Ang salita ng Diyos ay ang katiyakan ni Kristo sa kanyang banal na misyon. Siya ay naparito upang mamuhay bilang isang tao sa gitna ng mga tao, at ito ang salita na nagpahayag ng kanyang kaugnayan sa langit. Layunin ni Satanas na pagdudahan niya ang salitang iyon. Kung ang pagtitiwala ni Kristo sa Diyos ay mayayanig, alam ni Satanas na ang tagumpay sa buong kontrobersya ay magiging kanya. Kaya niyang daigin si Jesus. Inaasahan niya na sa ilalim ng lakas ng kawalan ng pag-asa at matinding gutom, mawawala ng pananampalataya si Kristo sa kanyang Ama, at gagawa ng isang himala para sa kanyang sariling kapakanan. Kung ginawa niya ito, nasira sana ang plano ng kaligtasan.
Nang si Satanas at ang anak ng Diyos ay unang nagkita sa labanan, si Kristo ang pinuno ng mga hukbo ng langit, at si Satanas, ang pinuno ng paghihimagsik sa langit, ay pinalayas. Ngayon ang kanilang kalagayan ay lumilitaw na nabaligtad, at si Satanas ay gumagawa ng lubos ng kanyang inaakalang kalamangan. Isa sa pinakamakapangyarihan sa mga anghel, sabi niya, ay pinalayas mula sa langit. Ang pagpapakita ni Jesus ay nagpapahiwatig na siya ang nahulog na anghel, pinabayaan ng Diyos, at iniwan ng tao. Ang isang banal na nilalang ay magagawang suportahan ang kanyang pag-angkin sa pamamagitan ng paggawa ng isang himala. Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo sa batong ito na maging tinapay. Ang gayong pagkilos ng malikhaing kapangyarihan, na humihimok sa manunukso, ay magiging tiyak na katibayan ng pagka-Diyos. Ito ay magtatapos sa kontrobersya. Hindi nang walang pakikibaka na makikinig si Jesus sa katahimikan sa dakilang manlilinlang. Ngunit ang anak ng Diyos ay hindi upang patunayan ang kanyang pagka-Diyos kay Satanas, o ipaliwanag ang dahilan ng kanyang kahihiyan. Sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa mga kahilingan ng rebelde, walang makakamit para sa ikabubuti ng tao o sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung si Kristo ay sumunod sa mungkahi ng kaaway, sasabihin pa rin ni Satanas, magpakita ka sa akin ng isang tanda upang ako ay maniwala na ikaw ay anak ng Diyos. Walang kabuluhan ng ebidensya para sirain ang kapangyarihan ng paghihimagsik sa kanyang puso. At si Kristo ay hindi dapat gumamit ng banal na kapangyarihan para sa kanyang sariling kapakinabangan. Siya ay dumating upang tiisin ang pagsubok gaya ng dapat nating gawin, na nag-iwan sa atin ng isang halimbawa ng pananampalataya at pagpapasakop. Ni dito o sa anumang kasunod na panahon sa kanyang buhay sa lupa ay hindi siya gumawa ng isang himala para sa kanyang sariling kapakanan. Ang kanyang kamangha-manghang mga gawa ay para sa ikabubuti ng iba. Bagamat nakilala ni Jesus si Satanas mula pa sa simula, hindi siya naudyukan na makipagtalo sa kanya. Pinalakas ng alaala ng tinig mula sa langit, siya ay nagpahinga sa pag-ibig ng kanyang ama. Hindi siya makikipagtalo sa tukso. Nakilala ni Jesus si Satanas sa pamamagitan ng mga salita ng kasulatan. Nakasulat na, aniya, sa bawat tukso ang sandata ng kanyang pakikidigma ay ang salita ng Diyos. Hiniling ni Satanas kay Kristo ang isang himala bilang tanda ng kanyang pagka-Diyos. Ngunit yaong higit na dakila kaysa sa lahat ng mga himala, ang isang matatag na pagtitiwala sa isang, ganito ang sabi ng Panginoon, ay isang palatandaan na hindi matututulan. Hanggat si Kristo ay humahawak sa posisyong ito, ang manunukso ay hindi makakakuha ng kalamangan. Ito ay sa panahon ng pinakamalaking kahinaan na si Kristo ay sinalakay ng pinakamabangis na mga tukso. Kaya naisip ni Satanas na mineg. Sa pamamagitan ng patakarang ito siya ay nakakuha ng tagumpay laban sa mga tao. Nang mabaigo ang lakas, at hamina ang lakas ng kalooban, at huminto ang pananampalataya sa Diyos, kung gayon ang mga matagal ng nanindigan at magiting para sa karapatan ay natalo. Si Moises ay pagod sa 40 taong pagalagala sa Israel, nang pansamantalang bumitiw ang kanyang pananampalataya sa walang hanggang kapangyarihan. Nabigo siya sa mga hangganan lamang ng lupang pangako. Gayon din si Elias, na tumayong walang takot sa harap ni Haring Ahab, na humarap sa buong bansang Israel, kasama ang 450 propeta ni Baal sa kanilang pinuno. Pagkatapos ng kakilakilabot na araw na iyon sa Carmel, nang ang mga bulang propeta ay napatay, at ang mga tao ay nagpahayag ng kanilang katapatan sa Diyos, si Elias ay tumakas para sa kanyang buhay sa harap ng mga pagbabanta ng idolatrosong si Jezebel. Kaya sinamantala ni Satanas ang kahinaan ng sangkatauhan. At siya ay gagana pa rin sa parehong paraan. Sa tuwing ang isang tao ay napapalibutan ng mga ulap, nalilito sa mga pangyayari, o dinaranas ng kahirapan o pagkabalisa, si Satanas ay malapit ng tuksuhin at manginis. Inaatake niya ang ating mga mahihinang katangian. Sinisikap niyang sirain ang ating pagtitiwala sa Diyos, na dumaranas ng gayong kalagayan ng mga bagay na umiral. Natutukso tayong huwag magtiwala sa Diyos, tanungin ang kanyang pag-ibig. Kadalasan ang manunukso ay lumalapit sa atin habang siya ay lumapit kay Kristo, na inilalagay sa harap natin ang ating kahinaan at kahinaan. Inaasahan niyang pahiniin ang loob ng kaluluwa, at masira ang ating paghawak sa Diyos. Pagkatapos ay sigurado siya sa kanyang biktima. Kung sasalubungin natin siya tulad ng ginawa ni Jesus, dapat tayong makatakas sa maraming pagkatalo.
Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kalaban, binibigyan natin siya ng kalamangan. Nang sabihin ni Kristo sa manunukso, ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Inulit niya ang mga salita na, mahigit 1400 taon na ang nakalipas, sinabi niya sa Israel, pinatnubayan ka ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang. At pinakumbaba ka niya, at pinahintulutan kang magutom, at pinakain ka ng mana, na hindi mo nakilala, ni nakilala ng iyong mga magulang, upang maipalam niya sa iyo na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon ay nabubuhay ang tao. Deuteronomio Kapitulo 8 versikulo 2-3. Sa ilang, nang mabaigo ang lahat ng paraan ng kabuhayan, ipinadala ng Diyos ang kanyang bayan ng mana mula sa langit, at ibinigay ang sapat at palagiang panestos. Ang probisyong ito ay upang ituro sa kanila na habang sila ay nagtitiwala sa Diyos at lumalakad sa kanyang mga daan ay hindi niya sila pababayaan. Ginawa na ngayon ng tagapagligtas ang aral na itinuro niya sa Israel. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na tulong ay ibinigay sa hukbong Hebreo, at sa pamamagitan ng parehong salita ay ibibigay ito kay Jesus. Hinintay niya ang panahon ng Diyos para magbigay ng kaginhawahan. Siya ay nasa ilang bilang pagsunod sa Diyos, at hindi siya makakakuha ng pagkain sa pamamagitan ng pagsunod sa mga mungkahi ni Satanas. Sa harapan ng saksing universo, nagpatotoo siya na hindi gaanong kapahamakan ang pagdurusa sa anumang mangyari kaysa sa paglisan sa anumang paraan mula sa kalooban ng Diyos. Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kadalasan ang tagasunod ni Kristo ay dinadala kung saan hindi niya maaaring paglingkuran ang Diyos at isulong ang kanyang makamundong mga gawain. Marahil ay lumilitaw na ang pagsunod sa ilang simpleng kahilingan ng Diyos ay maghihiwalay sa kanyang tulong. Papaniwalan siya ni Satanas na dapat niyang isakripisyo ang kanyang tapat na paniniwala. Ngunit ang tanging bagay sa ating mundo na ating maaasahan ay ang salita ng Diyos. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos, at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Mateo Kapitulo 6 versikulo 33. Kahit sa buhay na ito ay hindi para sa ating ikabubuti ang lumihis sa kalooban ng ating Ama sa langit. Kapag nalaman natin ang kapangyarihan ng kanyang salita, hindi natin susundin ang mga mungkahi ni Satanas upang makakuha ng pagkain o mailigtas ang ating buhay. Ang tanging tanong natin ay, ano ang utos ng Diyos? At ano ang kanyang pangako? Dahil alam natin ang mga ito, susundin natin ang isa, at magtitiwala tayo sa isa pa. Sa huling malaking labanan ng kontrobersya kay Satanas, makikita ng mga tapat sa Diyos ang bawat suporta sa lupa na maputol. Dahil tumanggi silang labagin ang kanyang batas bilang pagsunod sa makalupang kapangyarihan, sila ay pagbabawalan na bumili o magbenta. Sa wakas ay ipapasya na sila ay papatayin. Tingnan ang Apokalipsis Kapitulo 13 versikulo 11 hanggang 17. Ngunit sa masunurin ay ibinigay ang pangako, siya ay tatahan sa kaitaasan, ang kanyang dako ng depensa ay ang mga katibayan ng mga bato, ang tinapay ay bibigyan siya, ang kanyang tubig ay tiyak. Isaias Kapitulo 33 versikulo 16. Sa pamamagitan ng pangakong ito ang mga anak ng Diyos ay mabubuhay. Kapag ang lupa ay nawasak ng taggutom, sila ay kakainin. Hindi sila mapapahiya sa masamang panahon, at sa mga araw ng taggutom ay mabubusog sila. Awit Kapitulo 37 versikulo 19. Sa panahong iyon ng kabagabagan ay umasa ang propetang si Habakuk, at ang kanyang mga salita ay nagpapahayag ng pananampalataya ng simbahan, bagaman ang puno ng igos ay hindi mamumulaklak, ni mamumanggaman sa mga baging, ang paggawa ng olibo ay mabibigo, at ang mga bukid ay hindi magbubunga ng pagkain, ang kawan ay ihihiwalay sa kulungan, at hindi magkakaroon ng bakahan sa mga kwadra. Gayon may magagalit ako sa Panginoon, magagalit ako sa Diyos ng aking kaligtasan. Habakuk 17 minuto pasado alas 3:18. Sa lahat ng mga aral na matututuhan mula sa unang dakilang tukso ng ating Panginoon ay walang mas mahalaga kaysa sa pagpigil sa mga gana at hilig. Sa lahat ng kapanahunan, ang mga tuksong nakakaakit sa pisikal na kalikasan ay naging pinaka-epektibo sa pagpapasama at pagpapahiya sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kawalan ng pagpipigil, kumikilos si Satanas upang sirain ang mga kapangyarihang pangkaisipan at moral na ibinigay ng Diyos sa tao bilang isang hindi mabibaylang endowment.
Kaya nagiging imposible para sa mga tao na pahalagahan ang mga bagay na walang hanggang halaga. Sa pamamagitan ng sensual na indulhensya, hinahangad ni Satanas na pawiin sa kaluluwa ang bawat bakas ng pagkakahawig sa Diyos. Ang di mapigil na indulhensya at bunga ng sakit at pagkasira na umiral sa unang pagdating ni Kristo ay muling iiral, na may tindi ng kasamaan, bago ang kanyang ikalawang pagparito. Ipinahayag ni Kristo na ang kalagayan ng mundo ay magiging gaya noong mga araw bago ang baha, at gaya ng sa Sodoma at Gomora. Ang bawat imahinasyon ng mga pag-iisip ng puso ay patuloy na magiging masama. Sa mismong bingit ng kakilakilabot na panahong iyon na nabubuhay tayo ngayon, at dapat nating iuwi ang aral ng pag-aayuno ng tagapagligtas. Tanging sa hindi maipaliwanag na dalamhati na tiniis ni Kristo ay matatansya natin ang kasamaan ng walang pigil na pagpapakasaya. Ang kanyang halimbawa ay nagpapahayag na ang tanging pag-asa natin sa buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng pagpapasakop sa mga gana at pagnanasa sa kalooban ng Diyos. Sa sarili nating lakas, imposibleng itanggi natin ang mga hiyaw ng ating pagkalugmok na kalikasan. Sa pamamagitan ng channel na ito ay dadalhin tayo ni Satanas ng tukso. Alam ni Kristo na ang kaaway ay darating sa bawat tao, upang samantalahin ang minanang kahinaan, at sa pamamagitan ng kanyang maling mga insulto upang masilo ang lahat na ang pagtitiwala ay wala sa Diyos. At sa pagdaan sa lupa na dapat lakaran ng tao, inihanda ng ating Panginoon ang daan upang tayo ay magtagumpay. Hindi niya kalooban na tayo ay ilagay sa isang dehado sa pakikipaglaban kay Satanas. Hindi niya tayo gustong takutin at panghinaan ng loob sa mga pagsalakay ng ahas. Lakasan mo ang loob, sabi niya, nagtagumpay ako sa mundo. Juan Kapitulo 16 versikulo 33. Hayaang siya na nakikibakalaban sa kapangyarihan ng gana ay tumingin sa tagapagligtas sa ilang ng tukso. Tingnan siya sa kanyang paghihirap sa krus, habang siya ay bumulalas, ako ay nauuhaw. Tiniis niya ang lahat ng posibleng dalhin natin. Ang kanyang tagumpay ay atin. Nanalig si Jesus sa karunungan at lakas ng kanyang Ama sa langit. Sinabi niya, tutulungan ako ng Panginoong Diyos, kaya't hindi ako malilito, at alam kong hindi ako mapapahiya. Masdan, tutulungan ako ng Panginoong Diyos. Sa pagturo sa kanyang sariling halimbawa, sinabi niya sa atin, sino sa inyo ang natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kadiliman, at walang liwanag? Magtiwala siya sa pangalan ng Panginoon, at manalig sa kanyang Diyos. Isayas Kapitulo 50 versikulo 7 hanggang 10. Darating ang prinsipe ng mundong ito, sabi ni Jesus, at walang anuman sa akin. Juan Kapitulo 14 versikulo 30. Walang anumang bagay sa kanya na tumugon sa pandarayan ni Satanas. Hindi siya pumayag na magkasala. Kahit nasa isang pag-iisip ay hindi siya sumuko sa tukso. Kaya siguro sa atin, ang sangkatauhan ni Kristo ay kaysa ng pagka-Diyos, siya ay nababagay para sa labanan sa pamamagitan ng pananahan ng banal na espiritu. At siya ay naparito upang gawin tayong kabahagi ng banal na kalikasan. Hanggat tayo ay kaysa sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Inabot ng Diyos ang kamay ng pananampalataya sa atin upang patnubayan itong panghawakan ng mahigpit sa kabanalan ni Kristo, upang makamit natin ang kasakdalan ng pagkatao. At kung paano ito naisa sa katuparan, ipinakita sa atin ni Kristo. Sa paanong paraan siya nagtagumpay sa pakikipaglaban kay Satanas? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng salita ay nalalabanan niya ang tukso. Nakasulat na, aniya, at sa atin ay pinagkalooban ng napakadakila at mahalagang mga pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa banal na kalikasan, na nakatakas sa kabulukan na nasa sanglibutan sa pamamagitan ng masamang pita. Ikalawang Pedro Kapitulo 1 versikulo 4. Bawat pangako sa salita ng Diyos ay atin. Sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, tayo ay mabubuhay. Kapag sinasalakay ng tukso, huwag kang tumingin sa mga pangyayari o sa kahinaan ng sarili, kundi sa kapangyarihan ng salita. Ang lahat ng lakas nito ay nasa iyo. Ang iyong salita, sabi ng salmista, itinago ko sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Sa pamamagitan ng salita ng iyong mga labi ay iniingatan ko ako sa mga landas ng maninira. Awit Kapitulo 119 versikulo 11, at Awit Kapitulo 17 versikulo 4.
Dito nagtatapos ang Kabanata 12. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.